Kumikinang ang araw sa sentro ng Los Angeles. Nagbubukas ng mga kariton ang mga nagtitinda. Dumaan ang mga nagjo-jogging at ang amoy ng timplang kape ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Sa isang kanto, isang lalaking nakasuot ng simpleng kulay abong hoodie ang matyagang naghintay sa tabi ng food cart. Walang mga kamera, walang kasama. Isa lamang mukha sa karamihan ng tao sa lungsod. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao, bagamat tila walang nakapansin. Pagkatapos ng mga taon ng mga ilaw, sinturon at maingay na arena, nasiyahan siya sa mga bihira at tahimik na sandaling ito, bumibili ng kape, humihinga ng sariwang hangin at normal ang pakiramdam. Habang inaabot niya ang kanyang tasa, isang sasakyan ng pulis ang huminto sa gilid ng kalsada. 2 pulis ang lumabas. Sina Officer Foster at Officer Blake. Sinuyod ng kanilang mga mata ang kalye hanggang sa mapunta sila kay Manny. May kakaiba sa kanya, ang kanyang kalmadong tindig, ang hoodie, ang tahimik na kumpiyansa ang nagpapikit kay Foster. "Hoy, ikaw." Tumahol siya habang nakaturo. "Anong ginagawa mo rito?" Lumingon si Manny na nagulat ngunit magalang. "Kukuha lang ng kape, Ginoo." Utos ni Foster. Kumurap si Manny. "Pasensya na. Narinig mo ako. Magpakita ka sa akin ng ilang pagkakakilanlan." Sumulyap ang mga tao sa malapit. Matalas ang tono, hindi kailangan. Naramdaman ni Manny ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Nanatili siyang kalmado. "Hindi ko alam na kailangan pala iyon para makabili ng kape." Lumapit si Blake. "Huwag kang magpakatanga. Bagay ka sa isang deskripsyon." Tahimik na bumuntong hininga si Manny habang kinukuha ang kanyang pitaka mula sa kanyang bulsa. "Heto," sabi niya habang iniabot ang kanyang gamit ang matatag na mga kamay. Dinampot ito ni Foster, bahagya pang tinitingnan ang pangalan. "Ano ba? Taga saan ka?" "Diretso lang," sagot ni Manny. Tumigas ang tono ng opisyal. "Huwag kang magsinungaling sa akin." Tumahimik ang kalye. Itinaas ng ilang nakatambay ang kanilang mga telepono habang nagre-record. Ang payapang umaga ay napalitan ng isang bagay na tensyonado at hindi mapakali. Tiningnan ni Manny si Foster ng diretsyo, ang kanyang kalmado ay hindi naputol. "Opisyal," mahina niyang sabi. "Nagkakamali ka." Tumawa ng pangungutya si Foster. "Nga. Tingnan natin yan." Lumapit siya, bumubuntong hininga, may otoridad na lumalabas sa bawat salita. Ramdam ito ng mga taong nanonood, ang tensyon, ang kayabangan, ang tahimik na unos na namumuo sa likod ng mga mata ni Manny na kalmado. At bago pa man magsimula ang susunod na sandali. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Manny ay ikinagulat ng lahat ng nanonood sa kalyeng iyon. Isang simoy ng hangin ang humampas sa kalye, kinakalabog ang metal frame ng food cart habang hawak ni Officer Foster ang ni Manny sa pagitan ng 2 daliri. Nakatitig dito na parang peke. Ang mga taong nagtipon ay nag-ingat sa distansya, itinaas ang mga telepono, nakatutok ang mga lente. Ikiniling ni Foster ang kanyang ulo, muling binasa ang pangalan. "Manny Beck, ano ito?" Isang tunay na biro. Nanatili si Manny sa kanyang kahinahunan. Iyan ang tunay kong pangalan. Si Blake, ang pangalawang opisyal, ay sumandal sa balikat ng kanyang kasama. "Nga, tama. Inaasahan mo ba kaming maniniwala dyan? Sa tingin mo ay kaya mong gumawa ng ganoong pangalan para makaiwas sa gulo?" "Hindi ako nag-imbento," mahinahong sabi ni Manny. "Wala akong ginawang mali." Pangungutya ni Foster. "Lagi ninyong sinasabi yan. Ang pariralang iyan, kayong mga tao, ay nakasabit sa hangin na parang isang masamang amoy." Kumulot ang noo ng ilang mga nakamasid. Bulong ng isang babae. "Hindi tama yan." Walang pakialam si Foster. Humakbang siya palapit, lumalakas ang boses. "Bakit ka nandito? Saan ka nakatira? Nagtatrabaho ka? May dala ka bang iligal na bagay?" Nanatiling mahina, matatag at walang banta ang boses ni Manny. "Sinabi ko na sa'yo na bibili lang ako ng kape." Napangisi si Blake. "Sagutin mo ng maayos ang mga tanong." Nang hindi na umimik si Manny, itinulak siya ni Blake ng mahina sa balikat. Napasinghap ang mga tao. May isang lalaking sumigaw, "Hoy, hindi kailangan yan." Pero itinaas ni Foster ang kamay niya papunta sa mga tao.
Bahala ka na sa sarili mong negosyo, mga tao. Hindi kayo ang may pakialam dito. Noon nagbago ang lahat. Itinuwid ni Manny ang kanyang tindig. Hindi agresibo, kalmado lang. Ang parehong tahimik at nakakakulong enerhiya na taglay niya sa ring ay lumitaw sa kanyang mga mata. Opisyal. Anya, ngayon ay matatag na ang boses. Sinunod ko. Ang lahat ng hiniling mo. Walang dahilan para tratuhin ako ng ganito. Napangisi si Foster, nagkunwaring walang narinig. Ano? Sa tingin mo ba isa kang malaking tao? Hindi sumagot si Manny. Hindi niya kailangan. Ang kontrol sa kanyang tono, ang disiplina sa kanyang katahimikan, sinabi nito ang lahat. Itinuring ito ni Foster bilang pagsuway. Sa tingin mo, ay makakasagot ka sa akin, ha? Walang babala, tinusok niya ang isang daliri sa dibdib ni Manny. Lumipat si Blake sa likuran. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa kanyang sinturon. Lumipot ang tensyon sa hangin. May sumigaw sa karamihan, hindi siya lumalaban. Sumunod ang isa pang boses. Nasa kamera ka, opisyal. Pero hindi sila pinansin ni Foster. Lumapit siya ng malapitan. Ang mga mata ay mariin. Bantayan mo ang ugali mo bago ka mapunta sa likod ng aking sasakyan. Tinitigan siya ni Manny ng pantay. Wala akong nilalabag na batas at hindi ako matatakot. Ang simpleng linyang iyon ay nagpasikip sa panga ni Foster. Naiinis siya kapag hindi siya yumuyuko ng mga tao. Mga kamay sa likod. Mo. Biglang sabi ni Foster. Hindi gumalaw si Manny. Sa anong dahilan? Kahina-hina lang. Pag-ugali. Ang mga salita ay walang laman, walang batayan. Nagsimulang magbulungan ng mas malakas ang mga tao. Mga telepono nag-zoom in. Bawat segundo ay idinodokumento. Inabot ni Blake ang braso ni Manny para hawakan. Hindi lumaban si Manny pero hindi rin siya sumuko. Sir, sabi niya ulit, kalmadong parang bato. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Sumubok si Foster. Mas malapit, sumisigaw ngayon, sinusubukang kontrolin muli ang sarili. Sa tingin mo ba masasabi mo sa akin kung ano ang isang pagkakamali? Sa tingin mo ba mas magaling ka kaysa sa amin? Mukhang kinakabahan ang nagtitinda ng kape, sumusulyap sa pagitan nila. Opisyal, isa lang siyang customer, sinubukan niyang sabihin, ngunit tinabig siya ni Foster na palayo. Pagkatapos ay tumahimik. Isang malakas na suntok ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sinampal ni Foster si Manny sa mukha. Napahinto ang lahat dahil sa tunog. Tumahimik ang kalye. Ang tanging ingay ay ang pagkislap ng isang tasa ng papel na tumatama sa bangketa. Hindi gumalaw si Manny. Hindi man lang niya itinaas ang isang kamay sa kanyang pisngi. Nakatayo lang siya roon at dahan-dahang humihinga, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking sumampal sa kanya. Huli na nang mapagtanto ni Foster ang kanyang nagawa. Ngunit pinilit siyang magduda ng kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamalaki. Ngayon, marahil malalaman mo kung sino ang namamahala dito, sabi niya. Sumabog sa galit ang mga taong nanonood. Hindi mo magagawa yon. Iyan ay pagsalakay. Wala siyang ginawa. Ngunit hindi sumigaw si Manny pabalik. Hindi siya nagtaas ng kamay. Ang boses niya, nang marinig ito, ay mahina ngunit makapangyarihan. Tapos ka na ba, opisyal? Ang kasimplihan ng tanong ay humiwa sa ingay. Kumurap si Foster, natigilan. Ano ang sinabi mo? Ulit ni Manny. Tapos ka na ba? Maging si Blake ay nag-atubili ngayon, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ang lalaking inakala nilang isang ordinaryong sibilyan ay hindi tumutugon sa inaasahan nila. Walang takot, kontrol lamang, at iyon ang nagpakuryuso at nagpabalisa sa lahat ng nanonood. Bumulong ang babaeng nagre-record, isa siyang mahalagang tao, hindi ba? Dahan-dahang huminga si Manny, kalmado pa rin. Sinabi ko na sayo, sabi niya. Nagkakamali ka. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. May binulong si Blake kay Foster, ngunit huli na ang lahat. Ang sitwasyon ay lumala na ng higit sa kanilang kontrol. Nahuli ng mga camera phone ang lahat. Ang kayabangan, ang sampal, ang tahimik na lakas. Hindi pa alam ng mundo, ngunit ang sandaling ito. Dito mismo ay malapit ng sumabog sa internet.
Nakakita ka na ba ng isang taong inabuso ng otoridad? Magkomento sa ibaba. Gayon din, sabihin sa amin kung saang bansa at lungsod mo pinapanood ang kwentong ito. Gusto naming malaman. Umalinggaw ang sampal matagal na panahon matapos itong bumagsak. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang lahat. Walang ingay ng trapiko, walang daldalan. Wala kahit isang hininga mula sa mga naroon. Para bang nagyelo ang buong kalye, natigilan sa kanilang nasaksihan. Nakatayo si Manny Pacquiao na hindi gumagalaw, namumula ang kanyang pisngi, ang kanyang mga mata. Ay nakatuon sa opisyal na kakabundol lang sa kanya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumanti. Nakatitig lang siya. Isang tahimik. Mahinahong titig na may mas malakas na dating kaysa sa anumang suntok na kanyang ginawa. Si Foster, na humihinga ng malalim, ay mukhang hindi mapakalisa. Unang pagkakataon. Hindi niya inaasahan ang reaksyong iyon. Walang galit, walang argumento. Kalmado lang. Ano? Wala ka nang sasabihin ngayon? Panunuyan ni Foster, sinusubukang punan ang katahimikan. Iyon ang naisip ko. Mahina, pantay at tumpak ang boses ni Manny. Lumabag ka lang sa isang linya. Mahina ang mga salita. Pero parang kulog ang mga ito. Banta ba yon? Tahon ni Blake mula sa likuran. Bahagyang inikot ni Manny ang kanyang ulo, matalim ang mga mata. Hindi, totoo yon. Dumami na ang mga tao. Mga nagtatrabaho sa opisina, mga nagjo-jogging, mga delivery driver, lahat ay naakit ng kaguluhan. Nakatutok ang mga telepono mula sa lahat ng direksyon. Nakunan ng mga lente ng kamera ang lahat. Ang kayabangan ng mga opisyal, ang dignidad ng lalaking sinusubukan nilang ipahiya. Galit na ikinumpas ni Foster ang kanyang mga braso. Umatras ang lahat. Trabaho ito ng pulisya. Ngunit walang gumalaw. Sumigaw ang isang babae, sinaktan mo siya ng walang dahilan. May isa pang sumigaw, hindi mo maaaring tratuhin ang mga tao ng ganyan. Namula ang mukha ni Foster's. Tumahimik ka o magsisimula akong mag-aresto. Nanatili si Manny na tahimik, ang kanyang boses ay halos hindi na maituturing na bulong. Bakit ka nagagalit, opisyal? Tinitigan siya ni Foster. Dahil ang mga taong katulad mo ay iniisip mong kaya mo kaming kausapin. Ang mga taong katulad ko, mahinang pag-uulit ni Manny, ang mga salitang sinadya, mabigat. Hindi sumagot si Foster. Alam na alam niya ang sinabi niya at gayon din ang lahat ng nakikinig. Huminga ng mabagal si Manny. Parang may kuryente ang hangin sa paligid niya. Nakakilala na ako ng mga taong may kapangyarihan dati, anya. Hindi kailangang sumigaw ang tunay na kapangyarihan. Ang linyang iyon ay umani ng bulungan mula sa karamihan. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak ng mahina. Naninikip ang panga ni Foster. Sa tingin mo ba matalino ka, ha? Magsalita ka pa at sisiguraduhin kong magpapalipas ka ng gabi sa isang selda. Sandaling tumingin sa ibaba si Manny. Pagkatapos ay muling umangat. Nagpalipas na ako ng gabi sa mas masasamang lugar. Hindi ako natatakot sa selda. Humakbang palapit si Blake, sinusubukang igiit ang panginibabaw. Maswerte ka at hindi ka namin ginapos ngayon. Hindi man lang natinag si Manny. Maswerte ka at matyaga ako. Napatigil si Blake dahil doon. Hindi nagbabanta ang tono. Ito ay kontrolado, tumpak. May kumpiyansa. Ito ang tono ng isang lalaking hindi natatakot. Hindi matiis ang tensyon. Kumibot ang kamay ni Foster malapit sa kanyang holster. Isang sama-samang hingal ang umalingaw sa karamihan. Huwag sigaw ng isa. Wala siyang ginawa. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang dalawang kamay, nakabuka ang mga palad. Hindi. Kailangan ng mga armas, opisyal. Wala akong armas. Wala akong ginawang mali. Humakbang siya pasulong, hindi sa agresyon, kundi sa katapangan. Sinasabi mong pinoprotektahan mo ang publiko. Kung gayon, protektahan mo ang sarili mong dignidad. Huwag mong mawala iyon dahil sa pagmamataas. Namula ang mukha ni Foster's. Hindi pa siya nakausap ng ganoon, lalo na ng isang taong nakasuot ng simpleng damit. Tama na, sabi niya. Natigilan. Lumingon. Nakapatong ang mga kamay sa ulo. Hindi gumalaw si Manny. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Kalmado na parang monghe, matatag na parang bakal. Hindi. Natigilan ang lahat sa iisang salita.
Kumurap si Foster. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi, ulit ni Manny. Hindi ako mapapahiya ng walang dahilan. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, hayaan mo siya. Hindi iyon hustisya. Nag-atubili si Blake. Foster, siguro dapat tumahimik na lang tayo. Bulyaw ni Foster, gumapang ang takot sa boses niya. Nawawalan na siya ng kontrol, hindi lang sa sitwasyon, kundi pati na rin sa imahe niya. Muling nagsalita si Manny, nadarama ang takot sa boses niya. Hindi mo ako kilala at ayos lang iyon. Hindi ako humihingi ng espesyal na pagtrato. Humihingi ako ng respeto, ang uri na nararapat sa bawat tao. Mas malakas ang tama ng mga salitang iyon kaysa sa kahit anong suntok. Nabasag ang katapangan ni Foster's. Bahagyang nanginig ang boses niya. Tumigil ka na sa pagsasalita bago mo pa ito palalain para sa sarili mo. Ikiniling ni Manny ang ulo niya. Mas malala pa. Natamaan mo na ang isang tao dahil sa pagbili niya ng kape. Gaano pa kaya kalala ang mangyayari sa'yo? Binasag ng linyang iyon ang pagpipigil ng karamihan. Napuno ng hiyawan at sigawan ng hangin. Ang mga tao ngayon ay hayagang. Nanindigan para sa kanya. Sabihin mo sa kanya, pare. Mali ang opisyal na napunta sa'yo. Nakuha namin ang lahat. Sa kamera. Muling gumalaw ang kamay ni Foster. Sa isang maikling sandali at mapanganib na sandali. Natakot ang lahat na baka bumunot siya ng kanyang sandata, ngunit hindi niya ginawa. Sa kaibuturan, kahit siya ay napagtanto na siya ay na-corner. Hindi dahil sa lakas ni Manny, kundi dahil sa sarili niyang pagkakamali. Dahan-dahang umatras si Manny, ibinaba ang kanyang mga kamay. Hindi ako nandito para labanan ka. Narito ako para ipaalala sa iyo na hindi mo maaaring bigyan ng respeto ang mga tao. Karapat-dapat ka rito. Ang pangungusap ay nakasabit sa hangin, mas malakas na umalingaw-ngaw kaysa sa sampal. Bumulong si Blake. Na halos kinakabahan. Foster, sa palagay ko dapat kang tumigil. Ngunit ang nakatataas na opisyal ay masyadong nabulag ng pagmamataas para makinig. Siya ay nakaaresto, singhal niya. Dahan-dahang umiling si Manny. Hindi, opisyal. Hinuhusgahan ka ng bawat taong nakatayo rito. Dose-dosenang mga telepono ang nag-record ng sandaling iyon. Ang eksena ay nagbago mula sa isang maliit na argumento patungo sa isang pampublikong pagtutuos. At habang umiikot ang mga kamera, ang tahimik na pagsuway ni Manny ay naging mas malaki, isang simbolo. Siya ay nakatayo ng matangkad, hindi natitinag, ang pulang marka sa kanyang pisngi ay kumikinang sa sikat ng araw, isang peklat ng dignidad, hindi pagkatalo. Kung ikaw ay nakatayo roon bilang isang nakasaksi, sasama ka ba o mananahimik? E-type ang iyong sagot sa mga komento. Nakakakilig ang simoy ng hangin. Ang eksena na nagsimula bilang isang random na pagsusuri ng pulisya, ngayon ay naging ibang bagay, isang mas malaki. Dose-dosenang mga tao ang nakapila sa bangketa. Ang mga kamera ay tumataas, hinuhuli ang bawat segundo. Sina Foster at Blake na dating may kumpiyansa, ay mukhang hindi mapakali habang ang kanilang otoridad ay nagsimulang gumuho dahil sa bigat ng atensyon ng publiko. Si Manny ay nakatayo. Roon, hindi gumagalaw ngunit matatag. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng walang kahit isang salita. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay nakikita pa rin. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Kalmado, matyaga, halos nagmumuni-muni. Pagkatapos, sa isang lugar sa likuran ng karamihan, isang binatilyo ang nagsalita. Sandali lang, sabi ng batang lalaki habang nakapikit sa screen ng kanyang telepono. Ang lalaking yan, kamukha niya si Manny Pacquiao. Lumingon ang ilang tao. Ano? Tanong ng isang tao. Nag-zoom in ang bata sa kanyang kamera, inihambing ang live feed sa isang litrato sa kanyang telepono. Seryoso ako. Siya yan. Si Manny Pacquiao yan. Parang apoy na apoy ang mga salita sa karamihan. Si Manny Pacquiao. Hindi pwede. Ang boksingero. Tingnan mo. Tingnan mo ang mukha niya. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bulungan ay naging ingay. Kumalat ang pangalang Pacquiao sa bawat tao, sa bawat sulok, hanggang sa ang buong kalye ay nagbubulungan sa hindi makapaniwala. Kumunot ang noo ni Officer Foster, naramdaman ang pagbabago. Ano ang pinag-uusapan nila?
Si Blake, na nalilito rin, ay lumingon sa paligid. Hindi ko alam, pero may pinag-uusapan sila tungkol sa boxing. Isang lalaki mula sa karamihan ang sumigaw, "Hoy, opisyal. Nasampal mo lang ang isang world champion." Natigilan si Foster. "Anong sinabi mo?" "Narinig mo ako." Sumabay ang isa pang boses. Si Manny Pacquiao yan, ang alamat ng world boxing. Nagsimulang lumapit ang mga tao, kinukunan. Sumisigaw, at ipinagtatanggol ang lalaking tahimik na nakatayo sa gitna ng lahat ng ito. Hindi umimik si Manny. Hindi niya ito kinumpirma. Hindi niya ito itinanggi. Tumingin lang siya sa ibaba na parang nahihiya sa atensyon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay lalo lamang nagpatindi sa eksena. Bahagyang nanginig ang boses ni Blake. "Kersey, totoo ba yan? Ikaw ba?" Dahan-dahang itinaas ni Manny ang kanyang kamay. "Hindi mahalaga kung sino ako," malumanay niyang sabi. "Ang mahalaga ay kung paano mo tratuhin ang mga taong hindi mo kilala." Ang nag-iisang linyang iyon ay nagpalakpakan sa buong karamihan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Foster. Tiningnan niya muli ang mas maingat na binasa ang pangalan sa pagkakataong ito. Manny Pacquiao, bulong niya sa sarili. Parang tren ng kargamento ang tumama sa kanya. Ang lalaking pinahiya niya. Ang lalaking nabangga niya sa harap ng 100 saksi ay hindi lamang isang pandaigdigang ikon, kundi isang taong may impluensyang higit pa sa boxing ring. Napalunok ng malalim si Blake, bumulong, "Naku. Naloko si Foster." Ngunit si Foster, na masyadong mayabang para umatras, ay sinubukang itago ang kanyang pagkataranta gamit ang kanyang pagsinghal. "Wala akong pakialam kung sino siya. Walang sinuman ang higit sa batas." Tiningnan siya ni Manny ng matatag. "Ikaw rin, opisyal." Mas lalong naghiyawan ang mga tao. Napanood ng live ang mga telepono sa iba't ibang telepono. Mga plataporma. Agad na bumaha ang mga komento. "Iyan si Manny. Hindi makapaniwalang totoo ito. Paano siya nagagawang tratuhin ng ganyan? Tingnan mo ang kontrol na mayroon siya. Hindi man lang siya galit." Isang grupo ng mga nakikinig ang nagsimulang sumigaw ng respeto. Respeto. Lumakas ang kanilang mga boses, pinupuno ang kalye ng ritmo at pagkakaisa. Hinila ni Blake ang manggas ni Foster, sabay bulong ng mapilit, "Kailangan nating itigil ito." Lahat ay nanonood. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Fosters, ngunit patuloy pa rin siyang tumatahol, tumahimik. "Umatras kayong lahat." Walang gumalaw. Ang otoridad na minsan niyang pinamunuan ay nawala na, napalitan ng dagat ng mga telepono at mga matang hindi na natatakot sa kanya. Si Manny, na kalmado pa rin, ay muling nagsalita. "Isuot mo ang badge na yan para maglingkod, hindi para takutin. Tandaan mo iyan." Bumukas ang mga labi ni Fosters, ngunit walang salitang lumabas. Dahan-dahang humakbang si Manny, hindi nagbabanta, kundi may tahimik na lakas. Instinctive na umatras ang mga opisyal. Ang simpleng galaw na iyon ang nagsabi ng lahat. Ito ay kapangyarihang nakamit hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng integridad. Itinaas ng binatilyong nakakilala sa kanya ang kanyang telepono, sumigaw, "Marami, isa kang bayani, pare. Hindi mo ito nararapat." Humarap si Manny sa bata at marahang tumango. Hindi ang mga bayani ang lumalaban, anya. Sila ang mga nananatiling kalmado kapag nawawalan ng kontrol ang iba. Malalim na tumama ang salita. Natahimik ang karamihan ng may paggalang. Sa wakas ay binasag ito ni Foster ng isang nanginginig na tawa, sinusubukang iligtas ang kanyang mukha. CJ. Siguro isa kang sikat na boksingero. Pero hindi ka pa rin makakausap ng isang opisyal ng ganoon." Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Manny. "Pinalo mo ang isang lalaki dahil sa pagbili ng kape, at ngayon ay sinusubukan mong ipagtanggol ito. Hindi iyon pagpapatupad ng batas. Iyon ay ego." Naghiyawan ang mga tao sa pagsang-ayon. Sa unang pagkakataon, wala nang nagawa si Foster. Lumingon siya sa paligid. Bawat kamera, bawat saksi, bawat recording ay nahuli siya. Wala na ang otoridad na dating taglay niya. Hindi na kailangang itaas ni Manny ang kanyang boses. Mas malakas ang kanyang pananahimik kaysa sa anumang banta. Lumapit si Blake kay Foster at bumulong, hindi lang siya basta boksingero, pero nasa gobyerno rin siya. Isa siyang makapangyarihan.
Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Fosters. Gobyerno? Tumango si Blake. Sa tingin ko, para siyang senador o kung ano paman. Naubos ng realisasyon ang huling kumpiyansa sa mukha ni Foster. Napansin ito ni Manny ngunit wala siyang sinabi. Nakatayo lang siya ng matipuno, hindi nabasag ang kanyang dignidad at ang kanyang presensya ay nakakamangha. Ang mga tao, nang maramdamang nagbago na ang takbo ng sitwasyon, ay nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan, Pacquiao. Pacquiao. At sa kabila ng lahat, nanatiling mapagkumbaba, kalmado, at mahinahon si Manny. Ang mata ng bagyo ay hindi niya sinimulan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating ilang sandali pa nang dumating ang isang sasakyan ng pulisya at agad na nakilala ng opisyal na lumabas si Manny. Lumakas ang pagsigaw. Umalinggaw sa mataong kalye. Pacquiao. Pacquiao. Bumagal ang mga sasakyan. Sumilip ang mga tao sa mga bintana at ngayon halos alam na ng lahat ang nangyayari. Ang mga opisyal na nagpasimula ng gulo na ito ay napapalibutan ng isang karamihan na hindi natahimik. Nanginginig ang mga kamay ni Officer Foster. Lumipat ang tingin niya mula sa nag-iingay na karamihan patungo sa mukha ni Manny na parang sinusubukang intindihin kung paano naging ganito kabilis ang lahat. Nakatayo ng matiwasay si Manny, kalmado. Tulad ng dati. Ngunit ngayon ay may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Hindi galit. Hindi pagmamalaki kundi pagkadismaya. Ang uri ng pagkadismaya na mas malalim kaysa sa galit. Humarap siya ng isang tahimik. Official Foster, patas niyang panimula. Hiningi mo ang aking Nakuha mo na. Humingi ka ng mga sagot. Ibinigay ko na. Itinaas mo pa ang iyong kamay laban sa akin at hindi pa rin ako lumaban. Ibinuka ni Foster ang kanyang bibig para magsalita, ngunit itinaas ni Manny ang isang kamay, agad siyang pinatahimik. Tumahimik din ang karamihan. Itinuro ng bawat telepono ang naganap. Nanatili akong kalmado. Pagpapatuloy ni Manny. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto kong makita mo kung ano ang hitsura ng kapangyarihan ng walang disiplina. Malakas na tumama ang linya. Nakakuyom ang panga ni Foster. Sa tingin mo, mas magaling ka kaysa sa akin. Nakatitig si Manny. Hindi sa palagay ko nakalimutan mo ang ibig sabihin ng iyong badge. May bulong na umalingaw sa karamihan. May ilan na tahimik na pumalakpak. Bumulong ang iba, tinuturuan niya sila ngayon. Muling tumaas ang boses ni Fosters, nanginginig ngunit mapanghamon. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong ipahiya sa harap ng mga taong ito? Medyo tumigas ang tono ni Manny. Hindi, opisyal. Pinahiya mo ang sarili mo. Nang itinaas mo ang kamay mo sa isang taong dapat mong protektahan. Napasinghap ang mga tao. May sumigaw. Tama, at sumunod ang palakpakan. Si Blake, na tahimik sa halos buong komprontasyon, ay sa wakas ay nagsalita. Ginoo, marahil ay dapat na lang tayong pumunta sa escalade. Umalis na lang tayo. Ngunit hindi ito pinayagan ng kayabangan ni Foster. Hinarap niya si Blake. Hindi, tinutuyan niya tayo. Humakbang muli si Manny, kalmado ang kanyang boses, ngunit mapang-utos. Hindi mo naintindihan, opisyal. Hindi ko gusto ang eksenang ito. Pumunta ako rito para sa isang tasa ng kape at hindi komprontasyon. Ngunit ngayon narito tayo. Ginawa mong aral ang isang simpleng sandali. At ang buong mundo ay malapit ng manood. Bumilis ang paghinga ni Fosters. Aral? Anong aral? Hindi nanginig ang mga mata ni Manny. Ang respetong iyan ay hindi ibinibigay ng takot. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng aksyon. Muling naghiyawan ang mga tao. Namumula ang mukha ni Foster sa pagkadismaya. Tama na. Sumigaw siya. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Sino ka? Sa tingin mo ba kaya mo akong kausapin ng ganito? Dahan-dahang bumuntong hininga si Manny. Ang pasensya ng isang lalaking nakasali na sa libu-libong laban, ngunit hindi kailanman ginusto ang ganito. Nakalaban ko na ang mga kampiyon sa bawat sulok ng mundo, anya. Mga lalaking mas malakas, mas mabilis, mas matapang kaysa sa akin. Pero ikaw, huminto siya, hinayaan ang katahimikan na mawala. Labanan mo ang mahihina.
Hindi yan lakas, opisyal. Iyan ay kaduwagan. Ang mga salita ay dumapo na parang mga suntok. Ang mga tao ngayon ay mas malakas na sumisigaw kaysa dati. Respeto, respeto, respeto. Nabasag ang kumpiyansa ni Fosters. Nasumulyap sa kanyang kapareha para humingi ng suporta, ngunit si Blake ay nakatitig sa lupa. Alam niyang tapos na. Huminga si Manny at muling ibinaba ang kanyang tono, nagsasalita hindi nang may galit, kundi nang may mahinahong otoridad. Kita mo, ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa puwersa. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ang badge sa iyong dibdib ay dapat na kumakatawan sa hustisya, hindi pananakot. Pagkatapos, halos bilang isang huling pag-isip, sinabi ni Manny ang linyang magiging headline sa buong mundo. Sinubukan kong manatiling tahimik, anya, matatag ang boses. Pero siguro panahon na para malaman mo kung sino ako. Yumuko ang mga tao, lumapit ang mga kamera. Ang pangalan ko, sabi ni Manny, habang huminto sa pagitan ng mga salita, ay Manny Pacquiao, at sa linggong ito, ako ay itinalaga bilang bagong punong tagapag-ugnay ng pulisya para sa internasyonal na relasyon. Ang mga salita ay parang kulog. Sumabog ang mga tao sa hiyawan, hindi makapaniwala at pagkabigla. Sumigaw ang mga tao, ano? Siya ang bagong hepe. Diyos ko! Napaawang ang bibig ni Foster. Nalaglag ang kamay niya mula sa kanyang holster. Parang nakakita ng multo si Blake. Nagpatuloy si Manny, matatag at mabait ang tono. Hindi ko sinabi sa iyo kanina. Dahil hindi ko naman kailangan. Hindi dapat si Rank ang magdesisyon kung paano mo tratuhin ang isang tao. Dapat ang sangkatauhan. Tahimik muli ang kalye, ngunit sa pagkakataong ito ay bilang paggalang. Tumingin ng diretsyo si Manny sa mga mata ni Foster. Ginamit mo ang iyong otoridad para ipahiya ang isang estranghero. Ginamit ko ang aking pasensya para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na disiplina. Nauutal na sabi ni Foster. Ginoo. Hindi ko alam, marahang putol ni Manny. Iyan ang problema, opisyal. Wala kang pakialam na malaman. Nakakita ka ng isang lalaking nakasimpleng damit at gumawa ng desisyon. Lumapit siya ng isang hakbang. Papalapit, hininaan ang kanyang boses para si Foster lang ang makarinig, kahit na nanatiling tahimik ang karamihan. Ayokong humingi ng tawad. Gusto kong matuto ka. Mabilis na kumurap si Foster, nabigo sa mga salita. Sa wakas ay tumama sa kanyang bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang ang pisikal na kilos ng kawalang galang, kundi ang moral na usapin. Umatras si Manny, bahagyang lumingon sa karamihan, at malinaw na sinabi, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat taong hindi iginalang ng mga taong dapat protektahan sila. Mapanganib ang otoridad na walang empasya. Walang silbi ang kapangyarihang walang pagpapakumbaba. Muling sumiklab ang hiyawan. Palakpakan, sigawan, at maging ang mga luha mula sa ilang mga nanood. Bumalik ang awit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang pangalan ang narinig. Ito ang kanyang mensahe. Respeto, respeto, respeto. Nakatayo roon si Foster na namumula ang mukha, napahiya, at umiiling. Tahimik na sabi ni Blake. Ginoo, kailangan na nating ipag-usap ito. Tumango si Manny ng isang beses. Gawin mo yan dahil ang susunod mong pag-uusap ay sa iyong mga nakatataas. Tumalikod siya para maglakad. Palayo. Parang tubig na naghiwalay ang mga tao sa paligid niya, nakataas ang mga telepono at nanlalaki ang mga mata sa paghanga. Hindi mukhang galit si Manny. Hindi man lang siya mukhang matagumpay. Mukhang payapa siya. At ang kalmadong iyon, ang kahinahunan na iyon ang nagpahinto at nagpaisip sa buong lungsod. Ilang sandali pa, isang pangalawang sasakyan ng pulis ang dumating. Agad na nakilala ng opisyal na lumabas si Manny, at doon na tunay na nagbago ang lahat. Hindi pa man tumitigil ang ingay. Nang karamihan nang marinig ang tunog ng mga sirena sa ere. Isang pangalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa bangka, ang mga gulong ay tumutunog sa isang huminto, lumingon ang mga ulo, at itinaas ang mga telepono. Alam ng lahat na mas magiging interesante pa ito. Mula sa kotse ay lumabas si Kapitan Reynolds, isang senior officer na may maraming taon ng karanasan at ang uri ng kahinahunan na nagmumula lamang sa mahihirap na aral na natutunan sa trabaho.
Mabilis niyang sinuri ang pinangyarihan, maraming tao sa lahat ng dako, 2 opisyal ang mukhang nanginginig, at sa gitna ng lahat ay nakatayo si Manny Pacquiao. Natigilan si Reynolds ng kalahating segundo, ang kawalan ng paniniwala ay sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, lumipas ang kanyang ekspresyon. Pagkilala, paggalang at pagkataranta. Nagmadali siyang lumakad, sinenyasan ng iba pang mga opisyal. Ano ba ang nangyayari dito? Binuka ni Foster ang kanyang bibig, sinusubukang mabawi ang kontrol. Ginoo, ang lalaking ito ay hindi nakikipagtulungan. Itinagilid ni Reynolds ang kanyang ulo patungo sa kanya. Hindi nakikipagtulungan sa kanya. Kumulot ang noo ni Foster na nalilito. Ginoo, hindi mo naiintindihan. Oh, naiintindihan ko ng husto. Maring pinutol ni Reynolds. Sinaktan mo. Ang isa sa mga pinakarespetadong tao sa planeta, si Senador Manny Pacquiao, internasyonal na tagapag-ugnay sa kagawaran ng pulisya. Ang mga salita ay mas malakas kaysa sa anumang suntok na ibinato ni Manny. Sumabog ang mga tao sa hiyawan. Nanginginig ang mga telepono sa kasabikan ng mapagtanto ng mga tao na nasasaksihan nila ang pagbagsak sa totoong oras. Namutla si Foster. Ginoo, hindi ko alam. Malamig ang tono ni Reynolds. Iyan mismo ang problema, Foster. Wala kang pakialam na malaman. Si Manny, kalmado pa rin, ay mahinang nagsalita. Kapitan, ayos lang. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Agad na lumingon sa kanya si Reynolds, ang postura ay paggalang. Chief Pacquiao, nang may buong paggalang, ang kanilang ginawa ay hindi katanggap-tanggap. Sa ngalan ng departamentong ito, itinaas ni Manny ang isang kamay, pinahinto siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Huwag kayong humingi ng tawad para sa kanila. Hayaan niyong magsalita ang kanilang mga kilos para sa kanilang sarili. Tumahimik muli ang karamihan, nakinig sa bawat salita. Tumango ng seryoso si Reynolds, pagkatapos ay bumaling sa kanyang mga tauhan. Mga opisyal Foster at Blake, kayo ay tinanggal sa tungkulin. Epektibo agad habang hinihintay ang investigasyon. Ibigay ninyo ang inyong mga badge. Napasinghap ang mga tao, ang ilan ay naghiyawan pa. Nanginginig ang kamay ni Foster habang tinatanggal niya ang kanyang badge. Sir, pakiusap po. Parang bato ang boses ni Reynolds. Hindi ninyo iginalang ang isang mamamayan, gumamit ng hindi kinakailangang puwersa at nagdulot ng kahihiyan sa badge. Hindi kinukonsinti ng departamentong ito iyon kahit kanino pa ito ginawa. Tahimik na sumunod si Blake, tinatanggal ang kanyang badge, nakayuko ang mga mata. Gayunpaman, hindi maalis ni Foster ang kanyang pagmamalaki. Sir, isinusumpa kong hindi ko alam. Kung alam ko lang kung sino siya, tahimik na humakbang si Manny. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ang isang tao para igalang sila. Muling pinatahimik ng isang pangungusap na iyon ang kalye. Kahit si Reynolds ay mukhang napakumbaba dahil sa katotohanang naroon. Bumukas ang bibig ni Foster pagkatapos ay sumara. Wala na siyang natitirang depensa. Huminga ng malalim si Reynolds at humarap sa mga tao. Lahat kayo rito, salamat sa pagre-record. Ipadala ang inyong footage ng direkta sa email ng Internal Affairs. Susuriin namin ang bawat segundo nito. Muling naghiyawan ang mga tao, ang ilan ay sumisigaw, hustisya. Ang iba naman ay umaawit, respeto. Sa kabila ng lahat, tahimik na nakatayo si Manny, hindi nagbababad sa sandaling iyon, kundi nagmumuni-muni. Ang kanyang mga mata ay matatag, kalmado ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita siya. Kapitan, sabi niya, ayaw kong sirain ang buhay ng mga lalaking ito, ngunit gusto kong maunawaan nila na ang kanilang mga kilos ay nakakaapekto sa kung paano tinitingnan ng mundo ang lahat ng mga opisyal. Ang bawat gawa ng kayabangan ay sumisira sa tiwala ng publiko. Tumango si Reynolds. Naiintindihan ko, Ginoo. May pangako ka. Hindi ito itatago. Bumalik si Manny kay Foster. Ang mga mata ng opisyal ay puno ng panghihinayang. Napalitan ng kahihiyan ang galit. Nakikita mo ba ang karamihang ito? Sabi ni Manny habang itinuturo ang paligid nila. Hindi sila pumunta rito para makita ako. Pumunta sila rito para makita kung paano gumagana ang hustisya. Maaari ka pa ring maging bahagi niyan kung matututo kang magpakumbaba. Napalunok ng malalim si Foster, bumubulong, opo, Ginoo.
Bahagyang tumango si Manny. Simulan na natin ngayon. Sa unang pagkakataon, mukhang si Foster. Isang lalaking nakakaalam sa bigat ng kanyang uniforme. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa pagtitimpi ni Manny. May kung anong halos patula sa kung paano niya ito hinarap. Walang sigawan, walang paghihiganti, katotohanan at dignidad lamang. Sumenya si Reynolds sa ilang iba pang mga opisyal para linisin ang lugar. Ay secure natin ang lugar. Bago umatras, tumingin siya kay Manny. Ginoo, maaari sana ninyong hawakan iyon ng ibang-iba. Salamat. Sa pagpapakita kung ano ang hitsura ng tunay na pamumuno. Nag-alok si Manny ng isang magalang na tango. Lahat tayo ay naglilingkod sa parehong mga tao, Kapitan. Ang tanging pagkakaiba ay kung paano natin pinipiling gawin ito. Bahagya ng umiti si Reynolds. I-report ko ito sa Commissioner. Ako mismo. Humarap si Manny sa mga tao sa huling pagkakataon. Hindi ito tungkol sa akin, anya, habang ang boses ay umalingaw-ngaw sa kalye. Tungkol ito sa lahat ng hinusgahan bago inunawa. Simulan na nating makita ang isa't isa kung sino tayo, hindi kung ano ang ating isinusuot. Nahuli ng mga telepono ang bawat pantig. Ang isang pahayag na iyon ang magiging headline ng balita kinabukasan. Habang muling nagsisiksikan ang mga tao, tumango ng may paggalang si Manny sa kapitan at nagsimulang maglakad palayo. Sinundan ng palakpakan ang bawat hakbang niya. Hindi dahil sa kanyang katanyagan, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang opisyal na dating nagtaas ng kamay laban sa kanya ay nakatayo na ngayon ng nakatihaya. Ang katotohanan ng kanyang mga aksyon ay nakaukit ng malalim sa kanyang mukha. Pagsapit ng gabi, sasabog ang footage sa internet. Panoorin ng mundo ang sampal na naging aral sa paggalang. At kung paano tumugon si Manny Pacquiao ay magbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Paglubog ng araw, nakita na ito ng mundo. Ang clip, isang nanginginig, hilaw at malakas, ay nagsimulang kumalat sa social media. Noong una, ilang lokal lamang ang nagpost nito na may mga caption na tulad ng "Hindi ka panipaniwala." Nangyari lang ito sa downtown. Ngunit sa loob ng ilang oras, kumalat ito na parang apoy. Milyon-milyong tao ang nag-click, nag-share, at nagkomento. Ang titulo pa lang ay sapat na para makuha ang atensyon. Sinampal ng mga pulis si Manny Pacquiao at sinabi niyang, "Ako ang bagong hepe." Ang thumbnail ay nagpapakita kay Manny na nakatayo ng mahinahon suot ang kanyang hoodie, napapaligiran ng mga opisyal at mga nakasaksi, matatag ang mga mata, hindi natitinag ang postura. At sa sandaling ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, "Ang pangalan ko ay Manny Pacquiao at ako ang bagong chief liaison," ang naging pangunahing quote ng linggo. Binaha ng mga hashtag ang bawat platform. Respeto hindi ranggo. Si Manny Pacquiao, ang kanyang kapangyarihan ay may kababaang loob. Nakuha ng mga pangunahing outlet ng balita ang kwento sa loob ng ilang oras. Ayanan. Ipinapakita ni Manny Pacquiao kung ano ang hitsura ng tunay na pamumuno. Iiyay. Mula sa world champion hanggang sa simbolo ng hustisya. Iiyasigin ang mahinahong tugon ni Pacquiao sa panggigipit ng pulisya ay nanalo sa internet. Ang footage ay nasa lahat ng dako. Television, YouTube, TikTok, Twitter. Pinabagal ito ng ilan para suriin ang ekspresyon ng opisyal sa sandaling napagtanto niya. Ginamit ng iba ang quote ni Manny bilang mga motivational edit kasama si Dra. Musikang matiko, meme, mga video ng reaksyon, maging ang mga talk show. May opinyon ang lahat. Ngunit higit pa sa libangan, may mas malalim na nangyayari. Nagsimulang magbahagi ang mga tao ng kani-kanilang mga kwento ng pagiging ipino-profile, hindi nirerespeto, o pinahiya dahil sa kanilang hitsura. Umaapaw sa emosyon ang mga seksyon ng komento. Napaiyak ako nito. Naranasan ko na ito dati. Hinarap ni Manny iyon ng may labis na klase. Tunay na pamumuno. Kailangan natin ng mas maraming taong katulad niya sa mga posisyon ng kapangyarihan. Maging ang mga departamento ng pulisya mula sa ibang mga bansa ay nagsimulang pag-usapan ang insidente sa mga panloob na pagpupulong, ginamit ito bilang isang halimbawa ng pagpapagaan ng loob, kahinahunan, at kalakasan sa moralidad. Samantala, nanatiling tahimik si Manny ng halos 24 oras. Walang mga panayam, walang mga post, katahimikan lamang. Pagkatapos, eksaktong alas -00 ng gabi kinabukasan,
isang simpleng mensahe ang lumabas sa kanyang opisyal na account. Mababasa rito, walang dapat husgahan batay sa panlabas na anyo. Ang respeto ang dapat nating unang wika. Manny Pacquiao. Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay ibinahagi ng mahigit 1 milyong beses sa susunod na 12 oras. Sinimulan siyang sipiin ng mga pinuno ng mundo, mga kilalang tao, at mga influencer. Si Dwayne The Rock. Nag-tweet si Johnson, mabisang paalala. Respeto kay Saigo. Saludo sa kampiyon. Muling ipinost ni LeBron James ang clip. Na may caption na, tinanggap ko ito na parang isang tunay na hari. Maging ang mga miyembro ng Philippine Police Force ay naglabas ng mga pahayag. Na nagpapasalamat kay Manny sa pagpapakita ng isang halimbawa. Opisyal na naglunsad ang Police Commissioner ng investigasyon sa insidente na nangangako ng mga reforma sa pag-ugali at pananagutan ng mga opisyal. Tungkol naman kay Opisyal Foster, ang kanyang mukha ay agad na nakilala at hindi sa mabuting paraan. Nagkampo ang mga news crew sa labas ng kanyang presinto at ang kanyang suspensyon ay naging kaalaman ng publiko. Ang ilan ay humiling na siya ay tanggalin sa trabaho. Ang iba ay nais na sumailalim siya sa mandatory sensitivity at ethics training. Gayunpaman, pumili si Manny ng ibang pamamaraan. Sa isang maliit na press conference ng sumunod na linggo, hinarap niya ang issue ng may pagpapakumbaba. Nakatayo sa likod ng isang podium na nakasuot ng simpleng navy suit, mahina niyang sinabi, hindi ko kinamumuhian ang mga opisyal na yon. Pinapatawad ko sila. Ang inaasahan ko ay matuto sila, hindi lamang para sa akin, kundi para sa susunod na taong makakasalubong nila sa kalye. Karapat-dapat ang lahat ng tao sa dignidad. Tahimik ang mga reporter. Hindi parang paghihiganti ang kanyang mga salita, at parang karunungan ang dating. Nagpatuloy siya, kung galit lang sana ang reaksyon ko, mapapatunayan ko sana na tama sila. Ngunit sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, naipakita ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng paggalang. Hindi lang ito tungkol sa otoridad. Tungkol ito sa sangkatauhan. Ang linyang iyon ay paulit-ulit na pinatugtog kahit saan. Ito ang naging sentro ng moralidad ng kwento. Sa mga sumunod na araw, inanyayahan ng mga unibersidad si Manny na magsalita tungkol sa pamumuno at disiplina. Sinimulan ng mga pulis na mag-training na tukuyin ang video sa mga sesyon ng etika. Ang kaganapan, na nagsimula bilang isang hindi magandang hindi pagkakaunawaan, ay naging isang pandaigdigang pag-uusap tungkol sa respeto, pagtitimpi, at responsibilidad. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Manny sa isa pang mataong kalye, sa pagkakataong ito ay walang mga kamera o kaguluhan, may napansin siyang kakaiba. Nakita siya ng isang pulis na nakatayo sa kanto, umayos ng upo, at magalang na tumango. Ngumiti si Manny at tumango rin. Walang mga salita, pagkakaintindihan lamang. Sa isang malapit na lugar, isang teenager ang bumulong sa kanyang kaibigan, iyan ang taong hindi lumaban. At iyon, higit pa sa anumang titulo o tropeo, ang naging kanyang pamana. Ang lalaking nakatayo ng matangkad nang hindi itinataas ang kanyang mga kamao. Pagbalik online, ang clip ay patuloy na lumago. Sa pagtatapos ng linggo, lumampas na ito sa 300 milyong views, isinalin sa maraming wika, at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga komento ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga tao ay hindi tinatype ko na lang ang pangalan niya. Tinatype na nila ang mensahe niya. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respeto sa mga komento at milyon-milyon ang gumawa niyan. Ang internet, na kadalasang lugar ng galit at pagkakawatak-watak, ay biglang nagkaisa sa isang sandali ng biyaya. Ang huling post ni Manny ng linggong iyon ay perpektong nagbuod nito. Ang respeto ay hindi isang reaksyon. Ito ay isang pagpili. Piliin ito kahit na hindi ginagawa ng iba. Muling nag-viral ang quote na yon. Tinapos ng mga news anchor ang kanilang mga palabas gamit ito. Inilimbag ito ng mga paaralan sa mga banner. At sa isang lugar na malayo sa ingay, tahimik na nakaupo si Manny habang humihigop ng kape sa isa pang tindahan sa kanto. Parehong kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa huli, hindi niya kailangang sumuntok para manalo sa laban na ito. Nanalo na siya sa puso ng milyon-milyon. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respeto sa mga komento. Sa ibaba. Ngunit sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, naipakita ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng paggalang.
Hindi lang ito tungkol sa otoridad. Tungkol ito sa sangkatauhan. Ang linyang iyon ay paulit-ulit na pinatugtog kahit saan. Ito ang naging sentro ng moralidad ng kwento. Sa mga sumunod na araw, inanyayahan ng mga unibersidad si Manny na magsalita tungkol sa pamumuno at disiplina. Sinimulan ng mga pulis na mag-training na tukuyin ang video sa mga sesyon ng etika. Ang kaganapan, na nagsimula bilang isang hindi magandang hindi pagkakaunawaan, ay naging isang pandaigdigang pag-uusap tungkol sa respeto, pagtitimpi, at responsibilidad. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Manny sa isa pang mataong kalye, sa pagkakataong ito ay walang mga kamera o kaguluhan, may napansin siyang kakaiba. Nakita siya ng isang pulis na nakatayo sa kanto, umayos ng upo, at magalang na tumango. Ngumiti si Manny at tumango rin. Walang mga salita, pagkakaintindihan lamang. Sa isang malapit na lugar, isang teenager ang bumulong sa kanyang kaibigan, iyan ang taong hindi lumaban. At iyon, higit pa sa anumang titulo o tropeo, ang naging kanyang pamana. Ang lalaking nakatayo ng matangkad nang hindi itinataas ang kanyang mga kamao. Pagbalik online, ang clip ay patuloy na lumago. Sa pagtatapos ng linggo, lumampas na ito sa 300 milyong views, isinalin sa maraming wika, at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga komento ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga tao ay hindi tinatype ko na lang ang pangalan niya. Tinatype na nila ang mensahe niya. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respeto sa mga komento at milyon-milyon ang gumawa niyan. Ang internet, na kadalasang lugar ng galit at pagkakawatak-watak, ay biglang nagkaisa sa isang sandali ng biyaya. Ang huling post ni Manny ng linggong iyon ay perpektong nagbuod nito. Ang respeto ay hindi isang reaksyon. Ito ay isang pagpili. Piliin ito kahit na hindi ginagawa ng iba. Muling nag-viral ang quote na yon. Tinapos ng mga news anchor ang kanilang mga palabas gamit ito. Inilimbag ito ng mga paaralan sa mga banner. At sa isang lugar na malayo sa ingay, tahimik na nakaupo si Manny habang humihigop ng kape sa isa pang tindahan sa kanto. Parehong kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa huli, hindi niya kailangang sumuntok para manalo sa laban na ito. Nanalo na siya sa puso ng milyon-milyon. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respeto sa mga komento. Sa ibaba.